So, Rent Control Act o RA 9653. So, isa to sa mga batas na kailangan may alam tayo dahil ito ay pwede nating maging negosyo. Ito ang tinatawag na passive income kasi hindi mo kailangan na totally magtrabaho. Kasi yung kaya nga renta pinaparenta mo yung isang lugar o yung isang building o isang establishment, kumikita yon out of rent. So, yun. So, kung walang kontrata o walang written contract o walang kasulatan na nagsasabi ng terms and conditions, automatic yung nakalagay dito sa Rent Control Act of 2009 ang masusunod. Okay? So, ano itong mga batas ano itong bahagi ng Rent Control Act na kailangan nating malaman? Ito yung Section 4. No? Hindi sila pwedeng mag-increase of more than 7% per annum. Pag bago pa lang yung paupahan, hindi sila pwedeng mag-increase ng 7% per annum. Okay? At kung dormitoryo yon para sa mga dormitoryo o bed spacer yon para sa mga estudyante, lalo na sa mga estudyante, hindi sila pwedeng magpataw ng increase isang beses lang dapat sa isang taon. Yun ang Section 4. Next, importante lang. Section 5, pag NCR ka, ang upa ay hanggang 10,000 pesos. So, piso hanggang 10,000 pesos. Ang outside NCR naman is piso hanggang 5,000 pesos. So, yun. No? Yung Section 7 naman, yung pagbabayad ng upa is first 5 days of every current month. So, January ngayon. So, from January 1 to 5, kung wala kayong kasunduan o written contract, itong susundin nyo. 1 to 5, first 5 days of the current month. So, hanggang January 5, dapat bayad na yung upa. At hindi sila pwedeng mangolekta ng more than 1 month and 2 months deposit. Hindi na pwedeng sumobra doon. Baka hindi pwedeng sumobra yung 1 month advance at yung deposit hindi pwedeng lumampas ng 2 months. So kasi maraming mga tao ang hindi sumusunod dito. And yung Section 9 is yung pagpapaalis sa iyo pag 3 months ka nang hindi nakakabayad ng upa, may karapatan na silang paalisin ka. Okay? Kasi dito minsan nasisira kasi pag nangako kayo doon sa may-ari na kayo magbabayad, ito pa rin yun naman. Kasi yung kagaya nyo, may naririnig ako sa barangay na away yung upa-upa. Nagkapirmahan na kayo sa barangay, hindi nyo pa rin sinusunod yun hanggang sa pangalawa, pangatlong patawag na, mali naman ata yun. Diba? So, sana kung ano yung napagkasunduan nyo sa barangay, sa mediation, sundin na lang para walang gulo. Meron din kasi mga tao ang likas na hindi sumusunod dun sa napag-usapan. Mas lalo na may batas tayo. So, kaya ito rin yung isang binablog natin, itong Rent Control Act. At ang penalty nito 25,000 to 50,000. So, malaking pera din ang ibabayad mo rito. So, kung ayaw mo ng gulo, sumunod na lang kayo sa Rent Control Act. So, yun lang po.